So ayun. So next na natin etong katanungan naman ni Russell. Sabi niya dito, question din boss, bakit hindi nyo po kinonvert yung Epson 5290 ko into pigment ink and nagstay na lang daw ako ng dye ink? Eto mga tropa, no, pare-parehas tayong nagsimula sa simula talaga as in, and pare-parehas tayong natatakot sa pag-convert into pigment ink. As in, dati talaga natatakot din talaga ako dyan. And nung nandun na ako sa into deep printing na ako, or yung medyo nalalaman ko na yung mga bagay-bagay dito sa printing business, wala talagang isang printer na pwedeng i-accommodate lahat ng kailangan mo. Pwede kang magmay-ari ng tatlong printer kung nandito ka talaga sa printing business na to. Kung siseryosohin mo, kailangan may isa ang printing na pang dye ink, pang pigment ink, pang sublimation. And may mga category kasi, yung mga ink na yan, kung saan mo siya dapat ipiprint or kung anong ink yung gagamitin mo. Unang-una, kaya ako siya in-stay ng dye ink kasi dati talaga dye ink lang ako, ayoko ng pigment ink, natatakot ako. Kasi ang dye ink, mas okay yan into document printing kasi yung pinakakulay itim niya, talagang itim na itim, and wala ka nang masyadong gagawin pang mga editing sa color correction, as is na talaga siya. And nung kagaya nga ng sinabi ko, walang printer na kayang i-accommodate yung needs mo. Gusto kong mag-offer ng sticker printing at gusto kong ma-achieve yung ibang output na kulay na talagang ibinibigay ng pigment. Kaya naman, bumili ako ng Epson 805 na 6 colors printer. Talagang sinugal ko na, as in sugal na to. Bahala na kung masira or kung anong mangyari sa pigment ink. Kaya ayun, nagkaroon ako ng Epson 805, and which is ganyan talaga sa printing. Meron kang isang separate printer for document na dapat pang document lang siya, and meron ka namang pigment na syempre dedicated for sticker talaga yung pinaka-function niya, and vice versa, yung ink na yan pwede mo rin siyang gamitin sa bawat isa, pero may mga pros and cons, di ba? Sooner or later mga tropa, may intindihan nyo din yung sinabi ko kung bakit ako nag-dedicate ng original ink para sa document and bakit ako nag-pigment ink. Sa totoo lang, masasagot nyo yan as in ng inyo lang. Magagets nyo rin yan kapag ka tumagal-tagal na kayo dito. And hindi ko alam kung nasagot ko yung katanungan na yun kung bakit hindi ko siya kinonvert into pigment ink. Pero sa tingin ko, ayun nga, i-dedicate ko lang siya for dye ink printing, for document printing as is. And bibigyan ko kayo rin ng isang example mga tropa. Kung into printing kayo ng mga calendar, mas mura yung dye ink ang gagamitin ninyo kung ikukumpara mo sa pigment ink. Kasi sa dye ink, pwede kang gumamit ng mga alternative na mga murang ink. As in, kaya may mga nakakapag-offer ng murang mga calendar. Pero kung gusto nyo na lang talaga na original ink, kasi yung longevity din ng gumagamit ng original ink, mas tatagal yung printer mo. And alam ko naman, pare-parehas tayo na gustong tumagal yung printer natin. And ayun na yung parang pinakasagot ko, na gusto kong mas tumagal yung buhay ng printer ng etong dye ink. Kaya ang ginagamit ko original ink lang. Kasi iba yung lapot ng original ink at iba din yung lapot ng mga alternative. And pero kung paldo-paldo ka naman, I mean marami kang customer, I highly suggest pwede ka naman gumamit ng mga murang dye ink para umita ka din. Pero again, yung longevity naman ng printer mo, yung nakasalalay, di ba? May nag-comment nga sa atin nung nakaraan, sabi niya parehas lang daw yon, yung original at saka yung mga alternative. Magkakaiba yan mga tropa. Iba yung chemical na ginamit syempre dun sa original, and iba naman yung ginamit sa alternative. And sa tingin nyo, magkaiba nga yung presyo nun and syempre magkaiba sila ng katangian, no? So kung gusto nyo na mas tumagal yung longevity ng printer ninyo, stay original ink lang at make sure na original talaga yung ginagamit nyo. Pero kung into business minded ka talaga, mag alternative ink ka na mura para kumita ka ng maayos, di ba? It's all your choice mga tropa. Choice nyo pa rin yan. Kayo pa rin ang huling halakhak